Ito na po yung time para makilala na po yung mga different types ng console na binibenta namin from dun sa low-end up to the highest peak ngayon sa market. So, nandito pa rin po ang ating PlayStation. Isa pa rin po sa mga best sellers. Okay guys, from here, naglalakad kami. Ayun yung Bridgeway Shops. Papakita namin sa inyo kung saan yung store nila naman na isa. Shoutout sa kapatid nyo. Yan. Amazing store. Yan. Pero sila. Bali hindi na kami dito nag-vlog kanina kasi nga ang daming customer kanina. Dalawa yung pwesto nila, XC1 tsaka dito sa may Bridgeway Shops. Katabi lang ng Samsung. So guys, dito yung isang amazing star na stall nila. Malapit lang sa Bridgeway Shops. Bali yung stall nila dito is XC1. Hindi ko na papatagalin pa. Kausapin na natin yung ano nila, yung representative. Hello po sa ating lahat. Andito tayo sa Amazing Star Shop and then I will introduce dun sa mga bago pa lang na makakapanood ng ating vlog. Ito na po yung time para makilala na po yung mga different types ng console na binibenta namin from dun sa low-end up to the highest peak ngayon sa market. So okay, yan. Yan. Okay. Okay. So, sisimulan ko po dito sa ating pinakaunang unit, which is ang ating PlayStation Portable 3000 series with 128GB inside. Marami na rin games po ito sa loob. Binibigyan namin ng aming customers ng 60 plus games sa mga 128GB na buyer namin. So, it costs 5,000 po ngayon pataas. Minsan nagbibigay kami ng discount for 3,500 o 4,000. Depende sa series ng ating PlayStation Portable. So, ang ating PSP po ay meron tatlong series po. 1,000 series, 2,000 series, and 3,000 series. Take note, 3,500 pataas po. So anong hawak mo ngayon, Dre? Okay, this is PSP 3,000 series. Wow. Yan yung pinakamagaan, di ba? Yes, pinakamagaan tsaka pinaka-latest series ng PSP. Okay, so next, ito po ang ating PlayStation Vita. Meron tayong dalawang klase po nito. Ito yung ating PS Vita LED. So sa mas madaling sabi, ito yung tinatawag nilang PS Vita Pad. Meron din tayong PS Vita Slim. Meron tayong range price of 6,000 pataas. Depende po yan sa kasama po. It's either kung ito by modified, kung ilang gig po ang kasama. So, under ng ating PSP modified, meron po tayong emulator ng PSP. So, makapaglaro na rin tayo ng mga games ng ating low-end version na which is yung PSP natin. Ayan, 6,000 pataas po. Depende sa specs, depende sa kasama, at depende sa kung anong klaseng unit. Touchscreen po ang ating PS Vita ha. Sa Nintendo. Okay, sisimulan ko dito po sa ating DSi XL. Ito medyo luma na tong unit na to. Pero isa to sa mga nagustuhan ko dati. Kasi bakit? Fan po ako ng Pokemon. Meron siyang dual screen. It costs 2,500 pataas. R4 modified na po siya. So meron na siyang support ng memory card, which is downloadable po tayo ng 30 to 40 games inside. Kayo po ang pipili niya. Okay, 3,500 pataas po. Depende sa laki ng kanyang memory. Next, ito po yung ating 3DS XL. Upgrade version lang po siya ng DSi XL. So, mas nadagdagan yung kanyang platform. And pwede rin itong gamitan ng mga DSi games o lagyan ng R4 na ginagamit natin sa DSi XL. So, ang price po natin dito is nasa 6,000 pataas. Depende po sa specs, depende sa kasama. Yan, kung ilang memory card, kung kailangan mo ba ng bala, o gusto mong ipamodify yung unit. Ito yan, 3DS XL. Lastly, ito naman po ang ating new 3DS XL. Among these 3 units, yan. Ito po yan, 3DS XL. Upgraded version po ito ng 3DS XL. So kung nakapaglaro tayo ng mga DSi, 3DS, dito pa sa new 3DS XL, malalaro natin yung mga games na exclusive sa dalawang platforms na to. At nadagdagan pa. So ito po is, isa sa mga exclusive game na itong new 3DS XL is yung Minecraft. And marami pa pong iba. May Minecraft dyan? Yes, may Minecraft dito. Lalong-lalo na sa mga bata. Ito yung ano eh. Yung top game ng mga bata ngayon. Yes. Minecraft. Okay. So, new 3DS XL. Okay, meron tayong family unit nga. Ito yung ating 2DS. Available din sa market natin itong 2DS. Games din po ito ng 3DS XL. So, kung ano yung malalaro mo dito,
is malalaro rin po sa 2DS. Available po siya sa price ng 4,000 pataas. Depende po sa specs at depende sa memory card na gagamit natin. Available din ng modified sa mga ganitong klaseng unit. Ito po, 2DS. So, punta tayo dito sa Unburnic. Okay. Unburnic natin is, ito yung sa pinaka bago and most productive na atin na gaming console. Bakit po? Kasi kapag binuksan mo yung ating Unburnic, napakarami po ng retro console sa loob niya, such as Arcade, yung Atari, Capcom PS1, PS2, and PS3, FB Neo, Family Computer, Game Boy Advance, and whatsoever. So take note, ito po yung sample lang ng aming Unburnic. Yan. Sa ibang versions ng Unburnic, mas marami pa pong nadagdag dyan. Okay, modify na po ang ating Unburnic ng Garlic OS. So ang ating price para sa ganitong unit is nasa 3,500 pataas. So take note, pataas. Ibig sabihin boss, meron tayong particular specs, meron tayong options sa mga specs nito, and accessories din as well. Kung naghahanap ka ng isang unit na sulit at yun nga, affordable, ito na po yung Unburnic. Ito na po yung hinahanap natin, itong Unburnic na ito. So pwede sa bata, lalo na sa matanda. Kasi itong mga games na to is fun pa ako mga Contra, Super Mario, Metal Slug, and whatsoever. So ito, Unburnic. Pwedeng pang regalo sa mga bata, lalo ng Pasko. Sulit na yan sa kanila. Yes. Okay, so next, dito po tayo sa Switch na. Nintendo Switch Lite, available pa po sa ating market. Ito po yung light version ng Switch, which is hindi po siya compatible sa ating TV screens. So, ang games nito is katulad lang din ng mga natural na Nintendo Switch games, pero mas prone siya sa mga single player. Mas maganda kasi hindi kasi magandang laruin dito yung mga multiplayer games dahil nga maliit lang ang screen at hindi pa pwedeng i-connect sa TV. So ito po ang nating Nintendo Switch Lite. Starts at price of 6,000 pesos. Magkakaroon ka na po ng ating Nintendo Switch Lite second hand unit. Yan. Okay, so papunta na tayo doon sa handheld console na pwede rin sa home video consoles or yung pwede na natin gamitan ng TV. So ito po, Nintendo Switch version 1 and versions 2. Ito po yung mga standard natin na unit. So, ang starting price po natin sa mga itong klaseng unit is nasa 8,500 pataas. Depende po yan sa package na ating kukunin. So, ito po yung unit na kung saan pwede na natin i-connect sa TV and pwede na natin siyang gamitin as multiplayer. So, kung fan ka ng mga family games ng Nintendo like Mario, meron na rin tayo sa Pokemon na mga multiplayers and whatsoever games na supported sa Nintendo, ito na po yung pinaka-best option natin. Tuloy tayo. Andito na po tayo sa pinaka-latest version ng ating Nintendo Switch. Ito po ang ating Nintendo Switch OLED. Okay? Same as dun sa mga nauna nating Nintendo Switch. Playable din po lahat ng klaseng games dito sa OLED natin. The thing is, ang comparison nito, ang kanyang advantage dun sa dalawang nauna is ito ay LED na. So, mas malinaw na po ang kanyang graphics. And then, ito po ay 64GB built-in na rin po. Internal memory card, what I mean. So, mas malaki na rin po ang capacity niya. Pwede natin siyang gamitan ng micro SD card up to 1TB or 512GB kung depende po sa kung ano yung gusto nyong ilagay sa kanya. Ang ating Nintendo Switch OLED is supported din po ng 4K resolution kapag i-connect na natin siya sa dock. Ito po yung comparison nila dun sa mga naunang units. And aside doon, ang kanyang docking station is meron ng LAN cable ready. Yan yung pinagkaiba nila sa mga first time pa lang gagamit ng Nintendo Switch o bibili pa lang. Pag minsan makita nyo yung dalawang pagkakaiba ng standard sa OLED, yung kanyang stand sa Switch na standard is single lang o yung isang maliit lang, while sa OLED is isang buo na. Okay, punta na tayo sa Steam Deck. Ito, yan, Steam Deck. Playable ang ating mga Steams. So, obviously, Steam games and pwede natin siyang i-dual boot para makapaglagay tayo ng mga window games. Isa sa mga nagustuhan ko dito, nung una ko siyang nabuksan sa isang customer ko, nagulat ako doon. Kasi yung first time ko na makakita nito, naglalaro siya ng Forza, tapos meron siyang game ng God of War. So, what I mean is, kinompress niya na yung mga games na gusto mo. Kung ikaw yung fan ng Microsoft games and as well as na PlayStation 5 games fan ka rin, ito na yung pinaka-best or one of the best option natin or gaming console na pwede nating laruin. Okay?
Ang ating Steam Deck is meron tayong 64 gig, 256 gig, 512 gig, and meron din tayong adjusted na ng 1 terabyte. Starting price of 20,000 pataas. Okay? Tawag ito yung SSD ba niya? Pwede mong i-upgrade pa yun? Yes, pwede Ng nating up upgrade to yan. 2 terabyte? Up to 2 terabyte. Minsan nakakita na ako ng 4 tera. Yun. Plus micro SD pa, Plus no? micro SD pa yun. Sulit. Pwede natin gamitan to ng PlayStation 4 controller, PlayStation 5 controller. Pwede natin itong gamitan ng keyboard. Pwede natin itong gamitan ng mouse. Basta meron tayo nung Steam Deck dock. Ginagamit natin yun para makonect natin sa monitor. Okay, ito na yung last na ipapakita natin sa ating handheld unit, ang ating ROG Ally o Ally sa iba. Ito yung merong Windows ready. Kung fan ka ng mga LOL or Dota 2 or yung mga window games, desktop games, ito na yung pinaka best option din natin. Yan. So ito ay 512 gig. Meron tayong dalawang klase ng ROG Ally. Meron tayong Z1 and Z1 Extreme. Starting at the price of 38,000 brand new. Meron ka ng isang ROG Ally na unit. Sobrang sobrang convenient nito dahil halos lahat ng games ng gusto mo malalaro mo sa ROG Ally. Wala pa silang sample na nakalabas. Kasi mabili nga ito sa kanila, tong Z1. Pero kung bibili naman ni Boss Mega Rock to ngayon, Wala. magkakaroon tayo. Wala pa akong makikita nyo. Di pa ako kumikita sa ano eh. Sige. A few minutes later. Okay, so punta na po tayo dito sa ating mga home video consoles o yung ginagamitan natin ng TV. So, nandito pa rin po ang ating PlayStation. Isa pa rin po sa mga best sellers natin ng mga console. Dahil sa dami ng games na pwede mo nang malaro sa kanya, almost 1,000 titles na rin po yung available na PS4 games natin. Okay, so ito yung PS4 Pro. 1 terabyte with a 4K resolution na rin po yan. Starts at 13,000. May makukuha ka ng 2 games and 1 controller sa ating unit. Yan, 13,000. Available din po ang ating PS4 Pat. Starts at the price of 8,000 with a complete set and package of game na rin po and 1 controller. So ito na, PS4 Pat. Yan, ito yung PS4 Slim natin. Available din po ang 500 gig and 1 terabyte. So, kung naghahanap kayo ng may mga games na o downloadable games sa loob, available pa rin naman ang ating ganong klaseng unit. So, dun sa presyo naman nun, nakadepende pa rin sa memory card o dun sa hard drive na ginagamit natin dito sa ating unit. Yeah. Basta kung may mga tanong kayo guys, kontakin nyo lang siya, nasa upper left lang ng screen lagi. PS5 natin, ito. Available, ang brand new natin dito is 29,000. Sakto lang na nagkaroon tayo ng second hand ngayon. At ito, meron tayong package or bundles na ino-offer sa mga PS5 natin, such as extra controller or kailangan nyo ng games. Meron tayong different prices for that. So gumawa kami ng way para yung ating mga customers is magkaroon ng personal or yung own bundle, yung desired bundle nila para mas makamenos sila. Okay. So kung gusto mo naman ng mga specific bundles like God of War bundle, NBA bundle, Spider-Man bundle, meron tayong mga special offers within that. Punta tayo sa Oculus Quest 2. Ayan. Although lumabas na ang Quest 3, still meron pa rin bumibili ng ating mga Quest. Kung mahilig sa mga virtual reality games, yung nakikita mo talaga na personalized, ito na yun. Yan. So, ano sunod? Okay, next, ito na. Pandora. Kung ikaw is batang 1970s, 80s, 90s, ito na yung pinaka-best gaming console sa'yo. Kung gusto mong balikan yung mga arcade na nilalaro mo noon, ito na po yun. Meron tayong difference within the price kasi meron tayong mga units na meron lang 2,000 ang laman, 8,000 ang laman, or 20 plus thousands ang laman na game sa loob. Pero ang starting price natin para sa Pandora is nasa 7,000 plus. Depende kung brand new, second hand, okay. At kung ilan games yung nasa loob. Anong services na ino-offer nyo? Okay. Sa mga nakakabili sa amin, ang ino-offer namin na services dyan, unang-una is yung check-up. Yan. So, kapag ka merong problem within the unit na nabibili sa amin, chine-check natin yan, isusuriin natin kung saan yung problem. And then, another thing sa service na ino-offer namin is yung cleaning. Kapag ka nalaman natin na kailangan lang linisin to, yan, i-clean natin yan. Another thing is yung repair. Yan, nag-offer din kami ng repair dun sa mga nakakabili sa amin ng unit at sa mga hindi naman din nakabili sa amin.
So, ang difference within that, kapag siyempre sa aming galing unit at under the warranty, wala kang binabayaran sa services. So, may bayad ng services namin kapag hindi sa aming galing unit. Yung check-up ba? Free? Ang check-up is free, yes, sa anumang klaseng unit yan. At isa pa dito sa mga bagay na ginagawa namin, kapag ang isang unit na ni-repair is hindi naman nagawa, wala tayong pinapabayad sa customers. Take note, hindi po tayo nagpapa-charge ng any services na hindi po natin nagawa. Pagdating sa warranty, paano nyo hinahandle yung mga customers? Okay, pagdating sa warranty, ganito yan. Minsan kasi po, aminin na lang po natin sa hindi. May mga customers tayo na medyo kapag pagdating sa warranties, kailangan sundin mo talaga sila. Meron tayong procedures po pagdating sa warranty natin. So, una natin dito is yung replacement natin sa warranty. So, meron tayong resibo nakalagay doon kung hanggang ilang duration lang yung ating warranty. So, within that period of time, kapag wala kami na-receive na text or tawag, papasok na po tayo dun sa pangalawa natin, which is yung service warranty natin, na meron din period of time for 6 months, depende po, up to 1 year. So, case-to-case basis po kapag meron tayong pinapalitang parts, yan ang una, exception natin sa ating warranty is physical parts. And another thing is yung kapag may LCD o lens, yung isang bagay na nabili sa amin, ini-exclude natin yan sa warranty kasi under pa rin yan ang parts. And lastly, yung software. Yan, hindi natin kasi nare-repair yan ng free. Meron tayong services for that. For example, PS4, na-update mo bigla, no? Oo, kasi tulad yan, ang PS4, hindi mo siya pwedeng i-downgrade basta-basta. May mga unit talaga na hindi natin talaga pwedeng i-downgrade kahit anong pilit natin, kahit magkano yung bayad natin. Wala talaga. Pwede ba trade-in? Pwede po ang trade-in sa atin. Ano mang klaseng unit yan. Ikaw merong phone na hindi na ginagamit and gusto mong i-trade sa gaming console, such as pwede rin yung laptop, DSLR, or any gadgets na pwede nating ibenta dito, is willing po kami o nag-accept kami ng trade-in for that. Pagdating sa games, pwede po tayo mag-cross-trade. Kunyari, ikaw is Nintendo Switch user and then meron kang PS4 and gusto mo mag-trade sa PS4 game, meron po tayong cross-trade para sa mga ganyan. Also, pwede din tayo mag-trade ng mga gaming console into another gaming console. Kung gusto mo mag-downgrade or mag-upgrade for a certain, meron tayong reasons, pwede po yan. Cellphones, pwede? Cellphones, pwede. DSLR, doon nga, sinabi ko, laptop, anything gadgets na pwede natin ibenta. Consider natin yan. Yun lang naman guys, so far. Halos lahat naman na nasagot na ni Tropang Lendel. Ito pala yung isa nilang pwesto sa Amazing Star ulit. Ayan. Okay. Ang pwesto nila is XC1.